Sinimulan ng ilabas ni Jinglong ang kanyang kakayahan na Shadowless Bladesman at mula sa kanyang kamay ay lumitaw ang isang espada na gawa sa kanyang enerhiya at naghanda para labanan si Chuan dahil sa pagpapahiya nito sa kanya. Bago tayo magpatuloy ay huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel dahil malaking tulong na iyon para sa katulad kong small content creator. Maraming salamat. Sinabi ng babaeng may kulay lilang damit na mukhang dito na magtatapos ang ating bida dahil seryoso na si Jinglong. Ayon naman sa kanyang katabi kung bakit pinili ng ating bida na isang taga-katay ng baboy na labanan ang isang combat class. Dagdag pa niya na mas mabuti kung sumuko na si Chuan at aminin nito ang kanyang pagkakamali at sa gayong paraan ay maari pa itong mabuhay. Habang nakatutok ang espada ni Jinglong kay Chuan ay mayabang nitong sinabi na kayang hatiin ng kanyang Void Longsword ang isang bakal. Dagdag pa niya na pipulayan niya ang ating bida dahil sa ginawa nito sa kanya. Ngunit maya-maya pa ay biglang maraming snow ang nahuhulog mula sa itaas at makikitang dahan-daang naniniga si Jinglong at nagiging yelo kaya ganoon na lang ang kanyang pagtataka sa kung bakit hindi siya makagalaw. Agad din niyang napagtanto na kagagawan ito ni Ling Shan kaya tinatanong niya ito kung bakit nito tinutulungan ang ating bida. Iniutos ni Ling Shan kay Jinglong na tumigil ito sa kanyang binabalak dahil hindi niya gustong makita na naglalaban ang dalawa ng dahil sa kanya. Lumapit din siya sa ating bida at muling kinutya at ayon sa kanya na siguro naman ay nakikita ni Chuan ang pinagkaiba ng kanilang kakayahan na kahit si Jinglong ay walang magawa sa kanya. Sinabi din niya na ito na ang huling pagkakataon na tutulungan niya ito at maaring isipin ni Chuan na ito na ang huli niyang pagpapaalam sa kanya. Gayunpaman ay walang interest ang ating bida na makinig sa walang kwentang sinasabi ni Ling Shan kaya dahan-daang na lamang ang tinatanggal ang dumi sa kanyang tainga. Habang papaalis si Ling Shan ay binalaan niya ang ating bida na umalis na lamang ito sa Chingcheng Academy dahil sa susunod na darating si Jinglong para sa ating bida ay hindi niya na ito tutulungan. Ngunit walang pakialam sa mga babalang iyon si Chuan dahil alam niya na walang magagawa ang mayabang na iyon sa kanya kaya sinabi niya na lamang habang humihikab na kung wala na itong ibang sasabihin ay aalis na siya. Nagtataka naman ang dalawang marites sa mga actions ni Chuan dahil tila hindi man lang ito nagseryoso sa lahat ng pagkakataon na tila wala itong pakialam kay Ling Shan at kay Jinglong. Maya-maya pa habang malungkot na naglalakad si Chuan papunta sa kanyang bahay ay may isang mayabang na babae ang hinahayaan ang kanyang alagang aso na harapin ang ating bida at tila inaakala nito na natatakot si Chuan sa isang aso. Nagtataka naman ang ating bida sa kung ano ang ginagawa ng dalawa sa kanyang harapan at inaakala pa nga niya na isang baboy ang aso dahil kamukhang kamukha ito ng may-ari. Maya-maya pa ay kinagat na siya nito sa pantalon kaya sinabi niya sa babae kung pwede nitong alisin ang kanyang alagang baboy ngunit dahil sa pagkakaroon nito ng matatalas na pangil at makapal na balahibo ay agad ding naintindihan ni Chuan na isa itong aso sadyang baboy lang ito sa kanyang paningin. Mayabang namang lumapit sa mukha ni Chuan ang babae habang tinatanong ang ating bida kung pagmamay-ari ba nito ang kalsada para utusan siya nito na alisin ang kanyang alaga. Hindi naman komportable ang ating bida sa pangit na mukha ng isang baboy sa kanyang harapan kaya napabuntong hininga na lamang siya at naisip marahil ay isa itong magandang pagkakataon para subukan ang kanyang teorya at sa isang iglap ay malakas niyang sinipa ang aso na agad nitong ikinamatay habang ang babae ay naiwang hindi makapaniwala sa ginawa ng ating bida. Naiyak din ito sa nangyari sa kanyang aso dahil tinuturing niya ito na kanyang anak habang ang aso naman ay dahan-dahan nang umaalis ang kanyang kaluluwa sa kanyang katawan. Agad naman lumabas ang notification ng system sa harap ng ating bida at ayon dito na nadagdagan ng 1% ang extra damage ni Chuan matapos niyang patayin ang aso.
Humanga naman si Chuan nang malaman niya na totoo ang kanyang inakala na kahit ang aso kapag kanyang pinatay ay madadagdagan ang kanyang extra damage na nangangahulugan na ang lahat ng nilalang ay magpapalakas sa kanya hanggat nakikita niya sila bilang mga baboy. Galit namang sumugod ang babae sa ating bida habang sinisigaw kung ano ang karapatan ni Chuan na patayin ang kanyang aso at bulihin ang isang matanda na tulad niya. Ngunit nang malapit nang tumama ang kanyang mga matatalas na kuko ay sinabi ng ating bida na siya ay isang psychopath. Kasunod noon ay ipinakita niya ang envelope na nakalagay na siya ay isang baliw bilang patunay. Nanlilisik din niyang tinatanong ang babae kung may kailangan pa ba ito dahil aalis na siya. Hindi naman makapaniwala ang babae na isang baliw ang kanyang kaharap at tila nagkamali siya ng binangga at kung hindi siya titigil at kalimutan na lang ang pagkamatay ng kanyang aso ay baka siya ang susunod na patayin ng ating bida kaya masaya nitong sinabi na wala na at maari nang umalis si Chuan. Dagdag pa niya na mag-iingat nga raw ito. Pagkalipas ng ilang sandali sa bahay ng ating bida ay sinalubong siya ng kanyang mga magulang at masaya ang mga ito na nagawang makuha ni Chuan ang profesyon na katulad ng kanyang ama. Hindi naman makapaniwala si Chuan na matutuwa ang mga ito dahil noong nasa awakening ay kinukutya siya ng lahat at ang kanyang mga magulang lamang ang masayang tumanggap sa kanya. Ayon pa sa ama ng ating bida na mas maganda na iyon kaysa sa pakikipaglaban at pagpatay na profesyon ang makuha ni Chuan. Dagdag pa niya na bukas ay isasama niya ito sa katayan para maging familiar ito doon. Sa pagsapot ng gabi ay makikitang masarap na natutulog ang ating bida sa kanyang kama at naghihilik pa habang sa labas ng silid ng kanyang ama ay makikita sa bintana ang isang figurine na parang usok at kinakausap nito ang ama ni Chuan. Nagpapanggap palang tulog ang kanyang ama para hindi mahalata ng kanyang asawa at ayon dito na siguro naman ay alam na ng mga ito na ang kanyang anak ay isang ordinaryong taga-katay lamang ng baboy kaya wag na nga raw ang mga itong bumalik para abalahin ang kanilang buhay. Sinabi naman ng misteryusong lalaki na hindi niya inaasahan na ang anak ng tinaguriang Ghost Cry ay magiging taga-katay ng baboy kaya tinatanong niya ang ama ni Chuan kung talagang anak nito ang ating bida. Nagalit naman ang ama ni Chuan dahil tila pinagdududahan ng mga ito ang kanyang pagiging ama sa ating bida kaya nanlilisik niyang sinabi na wag na nila siyang abalahin ulit maliban na lang kung gusto ng mga ito na hindi siya magiging mabait sa kanila. Sinabi ng misteryusong lalaki na wag nga raw magalit si Kyuan. Total naman ay napatunayan na isang taga-katay lamang ang kanyang anak kaya ang organization ay hindi na muling guguluhin ang kanilang buhay. Kasunod noon ay naglaho ito na parang bula at tila hindi alam ng ating bida na isang nakakatakot at malakas ang kanyang ama at kilala bilang Ghost Cry. Kinabukasan ay pumunta si Chuan sa katayan ng baboy ng kanyang ama at pumasok sa isang silid ng kagamitan sa pagkatay ng baboy. Sinabi ng kanyang ama na ang 3 kutsilyo ay magandang kagamitan sa pagkatay para sa isang nagsisimula pa lamang na matuto. Iniutos din niya sa ating bida na pumili ng isa sa mga iyon. Pinag-isipan naman ni Chuan ang kanyang pipiliin at kalaunan ay pinili niya ang nasa gitna dahil hindi ito masyadong malaki at hindi masyadong maliit at komportable siyang gamitin ito. Agad namang lumitaw ang system at ayon dito na ang pig-slaying knife ay napili na kaya apektado na ito ng god-slaying edge na kakayahan ng ating bida at sa bawat baboy na mapapatay ng kutsilyong ito ay siguradong magkakaroon ng 0.1 free attributes points ang ating bida. Pinaliwanag naman ng kanyang ama na ang isang taga-katay ay ang unang dapat malaman ay ang matuto sa kung paano gumamit ng kutsilyo. Ang baboy naman na nakabitin ay buhay at nagpupumiglas para makawala. Ayon sa kanyang ama na kailangan tamaan ng ating bida ang mahinang bahagi ng katawan ng baboy at dapat na ang isang hit ay sapat ng patayin ang baboy habang si Chuan naman ay tila excited na subukan ang kanyang mga kakayahan sa pangit na baboy na nasa kanyang harapan.